Hello guys and welcome back. So for today, we will discuss about the different types of LAN topologies. Okay, so hindi ko na kayo pag-aantayin, mag-umpisa na tayo. So mag-umpisa tayo sa una, ito yung P2P or point-to-point topology. Ito yung naunang pinaka-foundation na topology kasi it's between two computers connecting to one another. So may connection na siya. So P2P or point-to-point. So, paano siya gumagana? Isang computer, lalagyan ng LAN cable sa likod, and then another computer, sasaksakan ng the other side ng LAN cable sa kabila, and then lalagyan nyo siya ng IP address. Static IP address sa IP configuration ng computer. And ito rin lalagyan nyo. Dapat same sila ng range. So, kung nilagay ko dito is 10.10.0.1, ang ilalagay ko dito 10.10.0.2. Kailangan magkasunod sila ng range. Okay? Hindi siya pwedeng dito 10.1, 10.10.0.1, tapos dito is 172.168.14. blah blah blah. Hindi pwedeng ganun. Kailangan same range para makapag-communicate silang dalawa. Okay? So, yan yung tinatawag na P2P topology. Ito yung pinakaunang type of topology at ito yung sinauna at foundation. Next, meron tayong star topology. Sa star topology, example for example sa house, meron kayong Wi-Fi router, and then meron kayong isang PC na connected sa Wi-Fi router, yung laptop mo connected sa Wi-Fi router wirelessly, meron kayong printer na wireless, connected din siya dito. Kunyari sa parents mo, sa kapatid mo, or to sa kapitbahay nyo, nakikiconnect sa inyo, or sa parents mo, ganyan. So, kahit nasaan yung tao, basta connected siya dun sa center na Wi-Fi router, iisang Wi-Fi router, ang tawag dun ay star topology na. Okay? So, hindi ibig sabihin porket hindi siya courting star, hindi na siya star topology. So, pag connected yung mga devices, lahat ng devices na connected sa Wi-Fi router na ito, ang tawag sa kanya ay star topology. Okay? So, sa bahay na example yun. Ito example sa office. So, sa mga small businesses or medium businesses, gumagamit sila ng switch. So, yung switch, nakakonect doon lahat ng desktop or laptop computers. Okay? Sa isang LAN. So, na-explain ko sa previous video ko kung paano gumagana ang switch, hub, and router. So, dinifferentiate natin siya dun. So, dito hindi ko na-explain yun, okay? So, this is an example also of a star topology. So, ang advantage ng star topology, pag may nagka-problemang isang cable dito, hindi apektado lahat to ng mga computers, di ba? So, siya lang yung affected kasi siya lang naman yung gumagamit ng line na yan papunta kay switch. Pero, ang problema kapag itong switch yung bumigay or nagka-problema, yung hardware failure, power failure, lahat sila, wala silang connection. So, importante talaga itong nasa gitna. Okay? Next, meron tayong bus topology. Itong bus topology, isa sa mga pinakasinaunang topology na ginagamit noong wala pang hub or switch. Ito yung ginagamit nila. So, paano siya gumagana? Meron ditong isang coaxial cable. Ang tawag dito, pinaka-backbone cable. So, sa coaxial cable, ang itsura niya, kung di pa ka nakakita, ito itsura niya. Existing pa rin siya ngayon, actually. May mga gumagamit pa rin yan. Pero yung previous, nung ginamit siya, ganyan ang itsura niya. Isang coaxial cable lang na mahaba. Tapos connected doon yung mga devices. Printers, laptops, desktop, servers. So, paano sila kumonect dito? Kinikrimp nila yan. Ginagamitan nila ng BNC connectors. Or, ayan, BNC connectors. Itong terminators, nandito yan sa dalawang dulo. Okay? Terminators ang tawag. Tapos ito, BNC, dito yan. Kaya dalawang butas yan dito.
Tapos yung isang nasa gitna, ito yung para papunta dito sa PC. Okay. Next, paano nagfo-flow ang connection? For example, itong laptop na to, gustong makipag-communicate kay server. Ang gagawin niya, yung sasend niyang data, lalabas dito, may lalabas dito. So, since may terminator dito, i-absorb niya na yung data at hindi na siya magbabounce back. So, mawawala na yung pumuntang data dito. Wala na. So, magsisend din siya ng data dito. Flow din dyan. Pag napunta kay printer, i-disregard niya lang if it's not for him. Didiretso siya dito, bibigay dito. Actually, magbibigay din siya dito. Tsaka dito. Pero ito, may madi-dissolve. Ito, may ignore. Pero ito, mari-receive. So, magre-reply si server. Ganun ulit. Lalabas siya dito. Maglalabas din siya dito. Dito. Same. Basta hindi para sa kanila ini-ignore ng device. Okay? So, didiretso siya dito. And then, here. Hanggang makarating kay laptop. So, accepted. So, ganun nagpo-flow yung data sa bus topology. So, ang disadvantage ng bus topology, pag nagkaroon ng failure yung pinaka-backbone cable or the coaxial. So, kunyari, magka-problema dito banda. Siyempre, mapuputol lang yung line nila between these two sides. So, pwede pa rin mabuhay to, pero you have to terminate. Kailangan mag-create ka ng magkabit ka ng terminator dito. And dun sa kabilang dulo na nasira, para dito naman sa side na to. Okay? Ganun siya. Hindi siya expensive kasi hindi siya ginagamitan ng mga switches, hubs, routers, and walang configuration na ganun. Bibili ka lang ng mga ganito, terminators, connectors, pero hindi siya ideal kasi yung bandwidth is nasasayang, and yung security issues, lahat nabibigyan ng packets, and so on. So, yun yung bus topology. Hindi na siya ginagamit ngayon. Pero pwede pa rin, pero I think wala nang gumagamit ito. Another one is the ring topology. Yung katulad din ng bus. After ng bus, ito yung ring. Parang halos same lang din sila. Kaya lang itong ring, wala siyang terminator. Wala siyang end. Diba? Kaya nga ring, pabilog. Pero isang coaxial cable din dyan. Parehas lang din. BNC connector. Wala lang siyang terminator. So, just in case, magsisend ng, kunyari, itong laptop na to, magsisend ulit kay, gusto kong mag-send kay dito, sa laptop na to, gagawin niya, dadaan muna siya sa dito. Chuk. Sa isang, by the way, yung daan ng ring topology, isang way lang Hindi ko matandaan kung clockwise or counterclockwise yung daan niya. Basta, isang way lang siya. So, for example, pumunta yung data dito, para makapag-communicate siya kay laptop. Dadaan muna siya dito. I-disregard. Babalik dito. Punta dito. Dadaan kay laptop. Accepted. Okay? Pag in-accept na at naging tama na yung way ng data, sasagot to. Babalik siya dito. Daan siya dito. Punta muna siya dito. Ikaw ba yun? Hindi. O, disregard ulit. Tapos, balik ulit siya dito. Hanggang sa makarating siya sa tamang kausap. Okay? Ganun yung process ng data ni ring topology. Next, meron tayong mesh topology. Si mesh, lahat ng devices connected to one another. So, ito, connected siya dito through this cable. Here, diretso connection siya dito. Ito, here. Same as this one. So, lahat sila connected to one another. Okay? So, ang advantage ng mesh, of course, is pag may nasirang cable, for example dito, paano siya makikipag-communicate dito? Pwede siya makipag-communicate dito at dito, pero dito paano? Pwede pa rin. Ang gagawin lang niya is, yung data niya is idadaan niya muna sa kabilang laptop or device. Saka itong device ang magpapasa papunta dito sa gusto niyang i-communicate na device. So, advantage yun ni mesh topology, diba? So, an example of a mesh topology is the internet. So, ito, diba? Mesh. Maraming routers, oh.
and then interconnected sila sa isa't isa. So kahit may mag-fault na data na dito na cable, tuloy pa rin ang connection kasi marami silang pwedeng pagpasahan ng data. Okay? So next, we have the infrastructure topology. So ito madalas ginagamit sa private companies. So kasi combination siya ng wireless tsaka LAN. Ang example dito is ito, kunyari si firewall connected sa isang switch. Switch connected siya sa mga laptops, desktop, etc. So pwede akong maglagay ng isang access point here na nabibigyan ng internet din as long as alam ko yung default gateway ng internet. And then magbo-broadcast ako ng internet, so pwede pa rin. So combination siya ng LAN, cabled and wireless connections. Okay, ito yung infrastructure topology. So advantage niya is pwede kang gumawa ng wireless connection, pwede ka ring magkaroon ng cabled connection na iisang private LAN lang kayo. Walang problema. So, yun. Next is yung ad hoc topology. Yung ad hoc topology naman is connection between two devices wirelessly. So, wireless topology pala ang tawag dito. Okay, guys? Kasi gumagamit sila ng wireless connection. So, for example, yung tablet, gusto makipag-communicate kay sa phone ko, Bluetooth is an ad hoc topology. And then, for example, ito, yung printer, gustong makikonnect sa laptop, pwede through wireless. Kasi meron na tayong mga wireless printers as well, diba? So, meron din tayong mesh na tinatawag pag sa mga routers. Yung ipapasa niya lang sa kabila yung connection. So, hindi man siya yung may cabled internet, pwede pa rin siya magka-internet through the mesh connection. Mag-share sila ng internet. So, ipapasa niya dito. So, meron pang isa is yung wireless mesh topology. Example nito is yung sa mga bahay. Pwede kayo mag-setup ng ganito eh. For example, sa isang room, ito yung pinaka-computer office nyo sa bahay. So, diyan ka nagla-laptop, naka-LAN ka minsan naka-wifi ka. Tapos, meron kang isang gusto mo sa living room, may internet ka din, maglagay ka lang ng access point doon. Hindi mo na kailangan i-cable papunta dito, tas dito pa. Hindi mo na kailangan i-cable. Kung may capability yung wifi, access point, or router nyo na maging mesh connection, pwede yan. So, magkikitaan naman sila dito. Pati dito, kunyari, nasa second floor to, another room and another room, lagay lang kayo. Basta meron lang isang pinaka-main wifi router na merong cabled connection papunta dun sa ISP, walang problema. So, ito yung wireless mesh. Parang ano siya, no? Extender. Wireless extender, gano'n. Pero ito, router. Ginagamitan niya ng mesh technology. So, yun lang yung mga topologies. And thank you sa pakikinig. And thank you sa pag-subscribe. Sana stay tuned lang kayo para sa mga susunod kong video. Okay, guys? Okay, see you next time. Bye-bye!